Today, we will study about the story of Martha and Mary, two sisters who were in front of Jesus, but they had different choices. Dumating si Jesus sa bahay nila, pero itong si Martha at si Mary, magkaiba yung reaction sa pagtanggap kay Jesus. Si Martha, abalang-abala sa paghahanda. Kasi nga, si Jesus plus the 12 disciples, 12 apostles, ilan yon? 13. Can you imagine, pakakainin mo 13 tao. Therefore, si Martha, abalang-abala sa kusina. Siguro sa panahon natin ngayon, marami talaga abalang-abala. Abalang-abala, laging may kailangan gawin, laging may gustong patunayan, laging may gustong ayusin, laging may problema na kinakaharap. Pero si Mary, wala siya sa kusina. Kung saan nandun si Jesus sa sala, umupo siya sa sahig, kaharap si Jesus. Si Mary, tahimik, payapa, nakikinig kay Jesus. Akala nung iba, sayang naman yung oras ni Mary. Pero sabi ni Jesus, doon sa binasa natin, Mary has chosen what is better. Ikaw, kapatid, kailan ka huling tumigil? Hindi lang para magpahinga, kundi makinig sa Diyos. Baka kaya lagi kang pagod kasi hindi lang pagod ang katawan mo, pagod yung kaluluwa mo, pagod yung espiritu mo. Subalit ngayong araw na to, mga kapatid, sa mensaheng gustong ibigay sa atin ng Panginoon, ang sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you are weary and burdened, and I will give you rest." The story that you are about to study is not just about two women. It's our story. Kwento ito ng buhay natin. Maybe today, the Lord is telling you to stop running and start resting. Rest in the presence of the Lord. The message this morning is entitled, Devoted or Distracted. Mary and Martha. Sino ka kaya sa dalawang ito? Si Mary o si Martha? Pastor, hindi po. Ako po si Jesus. Delikado yan. No? So, mga kapatid, una, the distractions of, ano ibig sabihin ng distraction sa Tagalog? Distractions, ibig sabihin, naliligalig, kaabalahan, kaguluhan. So, basahin po natin verses 40 to 41, 1, 2, 3. Si Martha ay abalang-abala o naliligalig sa maraming paglilingkod. Lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, hindi ba mahalaga sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid na naglilingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, Martha, Martha, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Alam po ninyo, palitan nyo kaya yung pangalan ni Martha ng pangalan mo. Halimbawa ako, Jose, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Sige nga, sabay-sabay tayo. Palitan niyo yung pangalan ni Martha ng pangalan mo. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Jose, Jose, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. So, di ba? Mas personal, di ba? So, ano ba ibig sabihin itong distractions? Distractions, ito yung mga bagay na makakagulo sa isip natin. Nakakagulo. Nakakasira, nakakapraning sa isipan. So, itong mga bagay na to, it will pull us away from our devotion to the Lord. Kumbaga, dahil nga, ang dami mong kaguluhan sa isip, dami mong iniisip, gulong-gulo ka, so definitely, wala ka ng time na magbasa ng Bible, mag-meditate ng Word of God, mag-pray, at umupo na kaharap si Jesus, na kagaya ng ginawa ni Mary. So, what was wrong with Martha? Ano bang mali kay Martha? Una, the problem of Martha, she was distracted. The Greek word used was perispao. Perispao means pulled away. Ibig sabihin talagang hinahatak palayo. So, she let many good things pull her away from the best thing, that is Jesus. Kasi ganito, ilan yung kasama ni Jesus? 12 apostol. Ilan silang pakakainin? 13. Si Mary, si Martha, nagpunta ng kusina. Kaya lang, mga kapatid, tama lang naman na itong si Martha maghanda ng pagkain. Walang mali doon ha, walang mali. Kaya lang, pakinggan po ninyo, the problem with Martha was she overdid the preparation. So, kung imbis na
minudo lang, gumawa pa siya ng munggo, gumawa pa ng adobo, gumawa pa ng Shanghai, gumawa pa ng cordon bleu. Yung cordon bleu naging cordon brown. Gumawa pa ng maraming siguro mga dessert pa. Kaya natagalan si Mary, pagod na pagod. So nawala na siya ng time kay Jesus. Pangalawa, worried. Sa Greek word, merimnao. Ibig sabihin, divided into parts. So si Mary, dahil nga sabi doon, sa Tagalog, binasa natin, ikaw ay nababalisa at nababagabag. Nababalisa means worried. Merimnao, divided into parts. Sabihin, yung isip ni Mary, hati-hati. Siguro iniisip niya, yung babayaran bukas, yung pakakainin ngayon, and then yung siguro yung asawa niya, yung anak niya, and then yung kapitbahay. So, nagulo na talaga si Mary. Litong-lito na. So, her over-busyness led her to complain about others. So, kasi nga, sobra-sobra yung niluluto niya eh. Naunawaan po natin. So, pangatlo, troubled. Troubled, ang Greek word dito na ginamit ay toribos. Toribos, ibig sabihin yon, hysteria, panic, emotions out of control. So, ano ibig sabihin nun? Sobrang troubled, nababalisa, nababagabag si Mary, kumbaga, nag-hysterical, nagpapanik, yung emotion niya ay, talagang hindi na maipaliwanag. Kaya, sabi dito, parang gusto na talagang sumabog ni Mary. Kasi, 13 nga yung pakakainin, then ilang po tayo yung hinahanda, litong-lito na si Mary, gulong-gulo na, troubled na troubled. So, her troubles led her to blame Martha, gulong-gulo na. So, ang nangyari, blame niya ngayon si Mary. Ang sabi niya kay Jesus, Lord, ano ba? Hindi ba mahalaga sa'yo na iwanan ako ng kapatid ko sa kusina? Ako lang ang naglilingkod, ako lang ang nagluluto mag-isa. Sabihin mo nga sa kanya, tulungan ako. Inutusan pa ni Martha si Jesus. So, ganun, di ba? Kapag ikaw, litong-lito ka na, si Lord, nauutusan mo. Naunawaan po ninyo, minsan, imbis na tanongin, Lord, ano po ba gusto nyo? Lord, ano po bang gagawin ko? Hindi. Ikaw na mismo, nag-uutos kay Lord, Lord, itong gawin po ninyo. Lord, ito po gusto kong mangyari. Lord, ganito po ang gawin ninyo. So, that is why, si Martha, she compared herself to Mary. Parang, ano ba to yung kapatid ko? Nakaupo, walang ginagawa. Samantala ako dito, pagod na pagod. So, she became fault finder. Nakita niya yung parang mali itong ginagawa ng kapatid ko eh. Kaya sabi niya kay Jesus, tulungan nga ako ni Mary, sabihin mo nga, utusan mo nga si Mary, tulungan ako. Now, next is inverted priorities. Sabi sabihin, inverted priorities. Baligtad yung priority ni Martha. She chose doing over being. Being with Jesus, being with Jesus must come first over doing for Jesus. Ano sabihin ng being? Ang Tagalog ng being, yung pagkatao mo. Ano yung doing? Yung ginagawa mo. So, ang nangyari kay Martha, inuna niya yung doing over being. Inuna niya yung paglilingkod kesa sa pag-worship. Naunawaan po ninyo. So, in life application, halimbawa, Mother's Day ngayon, bigyan natin ng application. Martha represents the caring, serving mother, but worried and troubled. O hindi ba? Yung mga nanay talagang mapagkalinga, di ba? Ang mga nanay ay talagang mapaglingkod. Pero kadalasan, worried and troubled yung mga nanay. Wala na ngayon time na mag-worship kay Lord. O kaya kapag nag-worship nga, nagpe-pray nga, pero hindi makapag-focus kasi nga iniisip niya yung pag-serve niya doon sa asawa at mga anak. Pangalawa, Martha got distracted with working instead of worshiping, just like many mothers. Yung mga nanay, imbis na makapag-worship, nadidistract, naguguluhan, kasi nga, nag-work, hindi lang nagluluto, namamalengke, namamalansya, naglilinis ng bahay, nag-aalagaan sa mga bata. Tama ba mga nanay? Nagbabudget. So, ang dami talaga, hati-hati talaga yung isip ng mga nanay. Naunawaan po ninyo. So, that is why, mga kapatid, yung mga anak naman, please, anak, asawa, ituring natin yung mga asawa, yung mga babae, mga nanay natin, yung mga asawang babae na
katuwang, hindi katulong. Naintindihan niyo ba? Nakakalungkot kasi na makikita mo yung nanay pagod na pagod, yung tatay nandun lang nakaupo, nanonood ng NBA, no? Nanonood ng TV. Yun namang mga anak, nagse-cellphone, nagdodota, nag-ML. Hindi man lang maligpit yung mga higaan, hindi man lang makapaghugas ng pinggan. No? Yung mga anak, kapag pinaghuhugas ng pinggan, nagiging paniki, di ba? Sabi, pag pinaghugas mo, ba't ako? Ba't ako? Di ba? Tama ba? Ba't ako? Ba't nagiging paniki pag nuhugas ng pinggan? Pag pinaglilinis ng bahay? Now, God honors both Martha's hands and Mary's heart. But remember that being is more important to Jesus than doing. God loves worshiping mothers as well as working mothers. Ano ibig ko sabihin dito? Mahal ni Lord si Martha. Huwag natin sabihin na, si Martha, ang pangit ng ginawa niya, hindi tama talaga yun. Tama yung ginawa ni Martha. Ang problema, sinobrahan niya. Naunawaan po ninyo. Mahal ni Lord, yung kagaya ni Martha, the hands of Martha, the working Martha, mahal niya yon at mahal niya rin si Mary, the heart of Mary, the worshiping Mary. Okay? Pero remember, your being is more important than your doing. Naintindihan po ninyo. Your being, yung pagkatao mo, yung relasyon mo sa Panginoon, mas mahalaga yan kesa doon sa ginagawa mo. Naunawaan po ninyo, pagharap natin sa Diyos sa huling panahon, sa Judgment Day, hindi ka naman tatanungin ni Lord kung, kumusta na? Successful ka ba? Ilan ba yung income mo? Ilan ba yung nabili mong bahay? Ilan ba yung naipon mo sa bangko? Hindi naman yun na itatanong sa atin ni Lord Na-promote ka ba? Manager ka na ba? Ilan ba ang kotse mo? Hindi naman yun itatanong ni Lord sa atin sa Judgment Day. Ang itatanong niya, kumusta ba yung relasyon mo sa akin? Nakapaglingkod ka ba sa akin? Nakapag-disciple ka ba? Nagpa-disciple ka ba? Ilang memory verses ang kabisado mo? Ilan ang in-apply mo, nakaturuan ko? Yun ang mahal, I believe yun ang mga itatanong sa atin Naunawaan po ninyo. So, now, how to worship God even when you are working. Okay? Paano ba natin pwedeng sambahin si Lord kahit tayo ay nagtatrabaho? Ang sabi ni Rick Warren, si Rick Warren po, isa sa pastor na isa sa pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Siya yung author ng Purpose-Driven Life. Ang sabi niya, work becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. Sa Tagalog, ang trabaho nagiging pagsamba kung ito ay iniaalay natin sa Diyos at ginagawa natin ito ng may kamalayan ng presensya ng Diyos. And if we will look at Colossus 3:23, basahin po natin, 1, 2, 3. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga kapatid, this is one of our favorite verses. Kami ni Pastora, paborito namin ito. Kasi alam niyo, when you do your work, you must mark your word always with excellence. Kumbaga, parang sinasabi dito, bilang mga anak ng Diyos, kapag may ginagawa ka, pag may trabaho kang ginagawa, dapat ginagawa mo yan ng buong puso. Ibig sabihin ng buong puso, buong lakas, buong husay, buong talino. Kasi ang sabi diyan, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Hindi para sa tao, hindi para sa boss mo, hindi para sa pastor mo, hindi para sa manager mo, hindi para sa teacher mo. Ginagawa mo ito para kay Lord. So always mark your work with excellence. Hindi yung okay na yan. Okay na to. Okay na to. hindi pwede okay, dapat okay na to. Pwede, hindi yung pwede na, pwede na. Naintindihan niyo ba? Kaya alam ba, pag tinatanong ko si Pastor Roman, kumusta na yung ganito? Sabi niya, pwede, okay na okay. Kasi pag sinabi niyang okay lang, hindi pasado yun. Pag sinabi niya, pwede na, hindi pasado. Sa amin, hindi pasado sa amin yun. Kaya pala nagtatanungan kami, kumusta yung ganito? Pag sinabi namin, pwede na, ibig sabihin, above average yun. Naintindihan niyo ba? Dapat ganun tayo. Kaya kasi pag ginagawa natin yan, alang-alang sa Panginoon, when we are working, that is an act of worship to God. Naintindihan ninyo? Kasi sabi, galing mo naman. Sabi mo, siyempre si Lord ang kasama ko. Hindi yung false humility. Hindi naman. Ikaw naman, sobra ka naman. Hindi, kapag kami pumuri sa'yo, sabi mo, thank you, praise God,
because the Lord is my helper. Naintindihan niyo ba? So, now, let us go to Mary, the devotion of Mary. Itong si Mary, okay, basahin nga natin, 1, 2, 3. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Martha, Martha, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Mayroong isang kinakailangan, pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. So, tingnan po ninyo, no? Ang sabi dyan ni Jesus sa verse 42, mayroong isang kinakailangan. Sabihin, sa English, only one is needed. Only one. Ibig sabihin, only one is very important. Sa wikang English, but few things are needed or indeed only one. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So ano ibig sabihin? Hindi sinabi ni Jesus kay Martha na, Martha, mali yung ginagawa mo eh. Ano ka ba? Hilo ka ba? Hindi yung sinabi ni Jesus eh. Kasi hindi sinabi niya, ano ka ba Martha? Backslider ka? Hindi ganun eh. Ang sinabi ni Jesus, Martha, Martha, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Isa lang ang pinakamahalaga. Ang sabi niyan, pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi. Better. Hindi sinabi, kasi sinabing better, di ba? Ano ba ang mas mababa sa better? Di ba? Good. Good, better, best. So yung ginawa ni Martha, good. Hindi bad yun. Good. Pero sabi ni Jesus, Mary has chosen what is better. Naintindihan niyo ba? Hindi masama na maglingkod sa Lord. Hindi masama na magluto, magtrabaho, mag-aral. Hindi masama yan. Mabuti yan. Yung mga tamad, huwag pakainin. Sabi ni Pablo, yung mga tamad, huwag pakainin. Kaya kung mga tamad kayo, ang sabi sa Bible, huwag daw kayong pakainin. So, hindi masamang magtrabaho. Kaya lang, dapat unahin natin si Lord. Okay? Now, devotion will overcome distractions and pull us closer to the Lord. Now, yung kung kay Martha, distractions will pull us away from our devotion to the Lord. Si Mary naman, devotion will overcome distractions and pull us closer to the Lord. So, why Mary's devotion was acceptable to Jesus? Una, her posture. Ano yung posture? Yung itsura ni Mary. Ano bang ginawa ni Mary? Di ba? Nakasalampak sa sahig, nakatingin kay Jesus. So, that is a symbol of humility or teachability. Mary was humble and teachable. Ang tanong, ikaw ba humble ka? Nakikinig ka ba ngayon? O lumilipad yung isip mo? You are physically present but you are mentally absent? So dapat, physically present, mentally active ka rin. You are engaged with the preaching of the word. Why? Because every time I preach or every time the pastor is preaching the pure word of God, it is God speaking to us. Naintindihan niyo ba? Kami, instrumento lang kami ni Lord eh. Kaya halimbawa, sabihin nyo sa pastor, pinapatamaan niyo naman ako. Sabi ko, kapatid, kung tinatamaan ka, gawa ng Holy Spirit yan. Kasi hindi ko naman kabisado yung takbo ng buhay mo. Naintindihan niyo ba? Halimbawa, may mga ini-invite ako ng mga estudyante from MCU, nung ako'y nasa MCU. And then, pagkatapos ng preaching, umiiyak. Kasi ito sa pinakapasaway itong ng nursing student eh, pinakapasaway. And then umiiyak. Sabi ko, umiiyak ka. Eh kasi po sir, tinumaan po ako sa mensahe ninyo eh. Parang pinipersonal nyo naman ako eh. Sabi ko, hindi nga kita, pangalan mo lang alam ko eh. It is the Holy Spirit. Well, pag sa loob ng classroom, napasawan talaga eh. Pero after the preaching, umiiyak. And then, meron pang isa, lalaki din. May asawa naman to. First time umattend. Sabi niya, Pastor, alam niyo habang nagpe-preach kayo, umiiyak ako. Hindi man ako iyakin. Pero bakit iyak ako nang iyak? Sabihin nun, it is God speaking to you. Naintindihan niyo ba? Therefore, every time we listen to the preaching of the word, let us take it as if it is God speaking to us. Naunawaan po ninyo. So, balik tayo dito. Her priority. Ang priority ni Mary, it's Jesus. Jesus above all else. Her choice. Ano bang pagpili ni Mary? Pwede siyang tumulong kay Martha o makinig kay Jesus. Pero she chose the better option. Nakinig siya kay Jesus. Pang-apat, her desire. Ano ba ang desire? Anong gusto ni Mary? To know Jesus, not just to serve Him. Kasi pwedeng ang desire natin to serve God. Pero ang first priority natin, ang first desire natin is to know God, to know Jesus, not just to serve Him. Naunawaan po ninyo.
Kasi listen to this, listen to this. Pwede kasing sabihin natin na nasa praise and worship ka. Or pwedeng nasa ano ka, nasa ushering, nasa Sunday school, or pwedeng nagli-lead ka ng Zoe group. Pero yung personal relationship mo kay Jesus, wala. Naintindihan nyo ha? I hope you get my point. Kasi ako, sa loob ng 1992, nung nagpastor ako, ang tagal na. Sabihin, tagal ko na nagpapastor. Almost 40 years na ako nung nagpapastor. Pero may mga times na ang ganda-ganda nung preparation ko sa sermon, pero kulang ako sa prayer. 5 minutes lang ako nag-pray. Pero ang ganda-ganda nung sermon ko. Kaya ang nangyari, yung mga nakikinig sa pastor, ang ganda naman ng preaching, pero hindi nababago yung buhay. Nagandahan lang, na-entertain lang, pero hindi na-empower. Why? Kulang ako sa prayer. Yung relationship ko kay Lord, wala. Naintindihan niyo ba? Pwede halimbawa, ang galing-galing mo mag-preach, ang galing-galing mo mag-preach dito sa church. Ang galing-galing mo magturo. Pero pwedeng, ang relasyon mo kay Lord, manipis, mababaw. Naintindihan niyo ba? Her action, meditative listening to Jesus. So, hindi lang siya nakikinig kasi pag sinabing meditative, engage yung isip mo. Naintindihan niyo ba? Pwede kasing ganito, di ba? Yung sa classroom na lang. Nakikinig kayo, pero di yun iniintindi yung pinapakinggan nyo. Di ba? Alam mo sa akin, for more than 20 years, nagturo ka ng high school, Grace Christian High School, 9 years. And then, more than 12 years sa college. Ang dami-dami mga estudyante, kapag nagtuturo ko ng algebra, trigonometry, physics, statistics, nakikinig yan, walang dumadaldal. Kasi pag dumaldal, tinatawag ko sa harap. Nakikinig yan. Pero wala naiintindihan. Kasi lumilipad yung isip. So, pero si Mary, she was mentally engaged with what Jesus was saying. Naintindihan niyo ba? So, kaya, yung devotion ni Mary, it was acceptable to the Lord Jesus Christ. Now, etong tanong. Why do you think, listen why do you think Hebrews 10:25 is in the Bible? Bakit sa palagay nyo, Hebrews 10:25 nasa Bible? Ano ba Hebrews 10:25? Basahin nga natin. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Okay? Ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, ano ibig sabihin nito? Sabihin, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa mga ano yung pagtitipon? 2,000 years ago, meron na palang mga pala-absent sa church. Meron nang ang mga bisyo umabsent sa church. Kaya sabi dito nung sumulat, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba, gaya ng bisyo ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ano yung araw ng Panginoon? Second coming of Jesus Christ. Look at what is happening around the world. Ano nangyari sa Israel? Ano nangyari sa mundo? Yung Matthew 24, lahat ng mga hula doon ng second coming, nangyayari na. Isa na lang hindi nangyayari, the revelation of the Antichrist. So, kaya bakit mga kapatid? Why? It is because, God desires His children to worship Him regularly because worship empowers our faith. It enlightens our mind and enriches our lives. Yun ang purpose ng worship. Ito mga kapatid, halimbawa, may nakita kang puno, kagaya nito. Itong puno na to, ando sa kabila, pinutol po yan ni Brother Mar at ni Boise. Sa kabila dito, yung bakanting lote, ginawang krus. Ito, siyempre, noong unang pinutol yan, malaking branch yan. Ano pa yan? Medyo green pa yan. Medyo green, di ba Brother Mar? Medyo green pa yan. Kailan naging brown ito? The following day? The third day? Hindi, after 1 week nung naging brown ito. Bakit? Kasi hindi agad natutuyo. Maaaring iba sa atin ganito. Uy, ma-absent ako ng church. Okay pa rin ako Pangalawang linggo. Absent? Uy, okay pa rin ako Ayos 3 linggo. Okay pa rin. Fourth Sunday. Absent pa rin. Sabi, gawin ko kayang 5 Sundays straight. Walang attendance sa church. Okay pa din. Pero hindi mo alam, unti-unti kang natutuyo. Naintindihan niyo sinasabi ko? Outwardly, you are okay, but inwardly, you are drained. Naintindihan niyo ba? Kagaya itong puno na to. Hindi naman natuyo yan overnight Natuyo yan after a week. Kagaya mo rin. Akala mo lang, okay ka, hindi ka umattend ng church 1 week,
2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, once a week, once a month ka lang umattend, okay ka pa rin, okay ka panlabas. Pero yung sa loob mo, tuyo ka na. Kaya pagdating ng tukso, ang dali mong bumigay. Pagdating ng problema, ang dali mong bumigay. Naintindihan niyo ba? So kaya yung Hebrews 10:25, nasa Bible yan. Because God desires His children to worship Him. Listen to this, pakinggan yung sasabihin ko. God does not need our worship. Hindi kailangan ni Lord na i-worship siya para maging Diyos siya. With or without our worship, God is still God. Bakit kailangan nating worship si Lord? Because we are the ones who need to worship God. Naintindihan niyo ba? Tayo ang may kailangan sa Diyos. Hindi siya ang may kailangan sa atin. Naintindihan niyo ba? Are you listening? Because worship empowers our faith, enlightens our minds, and enriches our lives. Okay. Now, how to be a Mary in a Martha world? Okay. Pastor, parang mahirap yung tinagalog ko. Paano maging Mary sa mundo ni Martha? Ano ibig sabihin nito? Ang mundo natin, hindi mundo ni Mary to. Mundo to ni Martha. Ang mga tao, busy-busy. Ang mga tao, ang daming ginagawa. Ang mga tao, praning. Ang mga tao, gulong-gulong isip. We are living in a Martha world. But how can we be a Mary in a Martha world? Tingnan natin yung comparison. Si Martha, distracted. Gulong isip. Si Mary, devoted. So, what to do? Prioritize God's presence, spend quality time with Jesus, focus on Him. So, i-prioritize mo si Lord. In order to be a Mary in a Martha world, you need to prioritize God. You need to practice the presence of God. Prioritize God's presence, spend quality time with Jesus, focus on Him. Alam niyo, ito sa akin, nangusapan niyo sa akin a few months ago, kasi pagising ko sa umaga, Facebook agad. Nangusap si Lord sa akin, sabi, tama ba yung ginagawa mo? Kaya ngayon, ang principle ko, no faith book, no Facebook. No faith book, no Facebook. Kung ako, nagdibo ako ng alas 10 ng umaga, o tanghali, alas 12 o hapon, kung hindi ako nakakapagdibo, hindi ako mag-Facebook. Naintindihan niyo ba? Ewan ko kayo kung kaya niyo yun. Pero siguro ba, no Facebook, no faith book, no TV. Yung iba nga, no Bible, no breakfast. Ang bigat yun. Baka mag-alboroto yung mga tiyan niya. Pwede naman gawin, no Facebook, no TV, no Google, no Netflix, no YouTube. Naintindihan niyo ba? Ayoko namang i-impose yung no Bible, no breakfast dito. Baka magsilayas kayo. Pangalawa, activity and serving. Si Martha. She was full of activity. He was serving Jesus. Pero si Mary, she was after the intimacy with Jesus and she was sitting at the feet of Jesus. So paano yon? Practice listening to God. Hear and heed. Makinig at sumunod. Hear and heed God's word. Pray for a deeper fellowship with Jesus. So ibig sabihin, manalangin ka, Lord, I want to have a deeper relationship with you. Alam niyo, nung pumunta kami sa prayer mountain, isa mga, sabi ko, Lord, isusulat ko yung mga prayer request ko, idikta niyo nga po sa akin. Alam niyo, isa sa mga dinikta ni Lord sa akin, I want you to love me more. Alam niyo, naiyak ako eh. Sabi ko, Lord, kulang pa pala yung pag-ibig ko sa iyo. I want you to love me more. That's why ang prayer ko ngayon, Lord, help me to love you more. Ilan sa inyo ganun ang prayer ninyo? Lord, I want to love you more. Naintindihan niyo ba? Kasi pagka ganyan ang prayer mo, nako, music to the ears of the Lord. Naintindihan niyo ba? Alam ba, sabihin mo sa nanay mo, Nay, gusto kitang mas mahalin pa. Ano sabihin ng nanay mo? Lumayas ka sa harap ko? Hindi. Matutuwa yung nanay mo, anak, ano ba nakain mo? Ano ba kailangan mo? Sabihin niyo sa tatay niyo yan, Tay, gusto kitang mas mahalin pa. Naku, grabe, baka maiyak yung mga tatay niyo. Mother's Day ngayon, yung lalaki, yung asawang lalaki, sabihin mo sa asawang mong babae, alam mo, darling, gusto kong mas mahalin ka pa. Naku, grabe, naku, baka masundan si baby niyan. Naintindihan niyo ba? Lalo na pag sinabi mo kay Lord yan. Now, then, labor for God, love for God. Si Martha, she was laboring for God. Sabihin labor, nagtatrabaho para sa Diyos, para Jesus. Pero si Mary, she was loving God. Nakaupo siya, she was loving the Lord. So how can we do that? Purge the less important. Sinabing purge, alisin mo yung mga lesser important, yung mga hindi naman mahalaga. Kapag sobra-sobra yung ginagawa mo, wala ka ng panahon sa Panginoon. Ibig sabihin, marami kang ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. Whether you agree with me or not, I know I'm true. I'm right. What I said is true.
Kung marami kang ginagawa na wala ka ng panahon kay Lord, ibig sabihin, may mga ginagawa ka na hindi kalooban ng Diyos. So manalangin ka, Lord, help me to purge the less important. Order your priorities. Pursue your being before doing. Okay, panghuli, si Martha, work, worry. Trabaho, alala. Pero si Mary, worship. So, how can you do that? Protect your heart. The heart is the wellspring of life. Guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Reject anxieties and worries that steal your worship, divide your soul, and lead you to panic, hysteria, and anger. Hindi ba, listen to this, Di ba kapag dami mong ginagawa, busy-busy ka, alalang-alala ka, ang tendency niyan, mag-hysterical, mag-panic, at magalit. Hindi ba? Kaya halimbawa, nangyayari yan, galit ka na ngayon sa asawa mo, galit ka na ngayon sa anak mo. Kagaya nangyari kay Martha, di ba? Galit na siya kay Mary. Sabi niya kay Jesus, ano ba, Lord? Hindi mo pwedeng utusan yung kapatid ko, tulungan ako, pagod ako dito. Galit na eh. Kagaya din naman natin, kapag ikaw, dahil mong ginagawa, talagang occupied yung isip mo, litong-lito ka na, ang tendency niyan, awayin mo yung pamilya mo. Awayin mo yung asawa mo, awayin mo yung kapatid mo, kasi nga, busy. Gulong-gulo na yung isip mo eh. Kaya ang dapat gawin yan, protect your heart, reject anxieties and worries that steal your worship, divide your soul, and lead you to panic, hysteria, and anger. Alam po ninyo, mga kapatid, ito may kukwento ako sa inyo. Okay? Noong, gumraduate ako ng college, 1988, engineering dito sa UE. Sabi ko, Lord, sana after 5 years, magkakotse ko. Alam niyo kung kailan nagkakotse? After 17 years, 2005. Pero ang ginawa ko, meron akong co-faculty na ginagawa, ahente ng Mitsubishi. So, binigyan niya ako ng brochure. Ang ginawa ko, tinapal ko yan sa aking office. So, nung tinapal ko sa office ko, pinagpe-pray ko araw-araw. Hanggang sa, yung isang miyembro natin na engineer sa barko, sabi niya, Pastor, sasampa na ako next day. Pag-pray mo nga ako. Di pinag-pray ko. Alam niyo, pinag-pray ko siya. Lumabas sa isip ko, Lord, bigyan niyo po siya ng $3,000 na sweldo. Nung pagkatapos ko mag-pray, sabi niya, Pastor, laki naman yung hinihingi mo. Sabi ko, yun po lumasok sa isip ko $3,000. Kasi ang sweldo lang niya siguro ng mga 2,300. It was in 2005, January. After a week, bumalik sa akin. Sabi, Pastor, lakas mo naman kay Lord. Sabi ko, bakit po? Answered prayer. Sabi ko, bakit po? Magkano sweldo nyo? 3,300. Can you imagine? $1,000. Sabi, lakas. Pero sabi niya sa akin ganito, nung pagkatapos ko mag-pray, Pastor, sige, pagka natuloy ang prayer mo na $3,000 ang sweldo ko, sagot ko yung pang-down sa kotse mo. Di siyempre, ako naman, Lord, pagkakataon na to, lumuhod talaga ako. Sabi ko, Lord, paawa po kayo. Ayun na nga, after 1 week, Pastor, lakas mo mag-pray kay Lord. Ang sweldo ko, 3,300. Sagot ko na yung pound down mo. Maghanap ka na ng sasakyan mo. Binigyan ako ng 80,000. Pinang-down ko dito. Kaya lang, ito, hindi tapos din ang kwento. Ang problema niyan, 2005, nakakabayad ako 17,500 per month. Pagdating ng 2006, hirap na ako magbayad. Bakit? Kasi meron akong 2 credit card. Sumusweldo ako sa MCU, mga 25,000 to 30,000. Kasi kaya-kaya kong bayan. Pero meron akong credit card, nabaon ako sa utang sa credit card. Ang ginawa ko, sabi ko, Lord, tulungan niyo pa ako. Ginupit ko yung credit card ko. Binayaran ko para isa na lang ang utang ko. Pero, alam mo, every 13th of the month, nag-worry ako, sabi ko, Lord, ano kasi wala nakukuha ng pambayad? No? Pero tinuruan ako ng Panginoon, sabi, tutulungan kita, huwag kang mag-alala, ganito ang gawin mo. So, every 13th of the month, sinabi ko, Lord, I refuse to worry, I refuse to worry, I refuse to worry. Doon ako nakalaya. Nakalaya ako. Pero bago nangyari yon, affected na yung isip ko, affected na yung worship ko, affected na yung paggawa ko ng sermon. Kasi lagi ako nag-aalala, gusto ko nang isoli yung kotse na. Sabi ko, birag, pinahirapan ako nitong kotse na ito. Gusto ko nang ibenta, gusto ko nang isoli. Pero sabi ng Panginoon sa akin, huwag mo isoli, tutulungan kita. Sabi ko, Lord, I refuse to worry, I refuse to worry. Tinulungan ako ni Lord. Naintindihan nyo. Sabihin, ang malaking bagay kasi, yung tiwala mo sa Panginoon. Okay, now, why did God bring out 2 million Hebrews out of Egypt? Bakit sa palagay mo, yung 2 million na Israelites umalis ng Egypt? Bakit?
Because, ang sabi doon sa Exodus 7:16, then say to Pharaoh, the Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go so that they may worship me in the wilderness. Ibig sabihin, napakahalaga talaga kay Lord ng worship. Listen, di ba alam natin, kaya umalis ang Egypt, ang Israel sa Egypt, kasi they will go to the promised land, di ba? Pero hindi pala yon ang priority nila. Ang number one priority nila is to worship God. Naintindihan niyo ba? Ito ang problema. They failed to worship God. That's why, yung dapat na papunta nila ng promised land, tumagal ng 40 years. Paikot-ikot sila sa wilderness hanggang sa nagkamatayan yung mga matatanda roon. After 40 years pa, saka sila nakapasok ng promised land. Bakit? They failed to worship God. Anong punto ko rito? Pakinggan po ninyo. Kapag yung priority number 1 mo, sira. Yung priority number 2, affected. Naintindihan nyo ba? Kapag yung priority mo na mag-worship the Lord, mag-serve sa Panginoon, hindi mo nagagawa. Yung priority number 2 mo, sa palagay mo, magiging maayos yan. Magulo ang utak mo, magulo ang isip mo. Kaya iba, trabaho ng trabaho, pero magulo isip. Di ba? Trabaho ng trabaho, pero ang dami ring mga sakit sa katawan. Ang trabaho ng trabaho, pero ang daming kagalit, ang daming kaaway. Naintindihan niyo ba? Pero kung unahin mo si Lord, mga kapatid, may problema man, pero you will be at peace, you will be at rest. You will be confident that God will help you. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Are you listening? Okay? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ito pa, yung 10 Commandments. Are you familiar with the 10 Commandments? Tingnan nyo, pansinin nyo, anong masasabi nyo sa 10 Commandments? Yung 1 to 4, saka 5 to 10. Yung Commandments number 1 to 4, no? You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Yung Commandments number 4, it's about God. It's about our worship and our relationship with God. Tingnan yung Commandments 5 to 10. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet. It's all about what? It's all about our human ethics. Ano yung human ethics? Ibig sabihin, ano to? Yung moralidad at yung relasyon sa tao. So, tingnan po ninyo, hindi inuna yung 5 to 10 kaysa 1 to 4. Inuna muna yung relasyon natin sa Diyos. Naintindihan niyo ba? Kasi kung ayos ang relasyon natin sa Diyos, ayos din ang pakikitungo natin sa tao. Naintindihan niyo ba? Kaya magulo ang buhay ng marami kasi hindi nila inuuna yung relasyon sa Diyos. Naintindihan ba natin? Now, okay, my challenge to you is this. Be a Mary in this world of Martha. Be a Mary. Ano yung sabihin nun? Matthew 11:28 to 30. Basahin natin, 1, 2, 3. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Listen to this, ha? Pakinggan po ninyo. Ang sabi dyan, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alin ba nauna? Yung paglapit o yung kapahingahan? Paglapit, di ba? Yung gusto nung iba, kapahingahan agad. Wala muna yung paglapit. Ano ba yung paglapit dyan? Pag-worship. Pagsusuko ng buhay. Gusto mo agad ng rest. Wala yung surrender. Naintindihan niyo ba? You have to surrender your life first to Jesus before you can receive the rest from Jesus. Ang sabi niya, sundin ninyo mga utos ko. Sumunod ka sa utos ni Lord at matuto kayo. Aralin ninyo yung aking mga salita. Sundin ninyo dahil sabi ng Panginoon, mabait ako, mababang loob, makakapagpahinga kayo sa akin. Hindi pabigat ito. Sabi, ang hirap naman niya. Hindi mahirap intindihin ito. Kahit yung mga walang pinag-aralan na iintindihan ito. Kaya lang ayaw basahin ng mga tao dahil alam nila ito ay saliwa sa buhay nila. Now, ang sabi dyan, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Naintindihan ba na? You want to be a Mary in the world of Martha, you have to come to Jesus.
Come to me. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Pagod na kayo eh. Pero matigas pa rin yung ulo mo eh. Iginigiit mo pa rin yung gusto mo. Napaka-stubborn mo. Wala na nga nangyayari sa diskarte mo eh. Sablay ka eh. Pero ayaw pa rin lumapit sa akin. Tigas ng puso mo. Sabi ng Panginoon, lumapit ka. Nahihirapan ka ba? Nabibigatan ka ba sa buhay? Lumapit ka sa akin. You worship me. And you will find rest for your soul. Let us close our eyes. If you want to be a Mary in the world of Martha, I want you to follow this prayer. Repeat this prayer after me. Kung naintindihan po ninyo yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito, sumunod po kayo sa panalangin ito. Kung gusto nyo maranasan yung kapahingahan na galing sa Panginoon, sumunod po kayo sa panalangin ito ng buong puso. Okay, repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako ngayon sa inyo. Pagod, bigat na bigat, at minsan ay nalulumbay. Sabi ninyo sa inyong salita, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya ngayon po, ako'y sumusuko. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng aking pasanin. Mga problema sa pamilya, pagod sa trabaho, mga alalahanin sa kinabukasan, at mga sugat ng aking puso. Tinanggap ko po ang inyong paanyaya na isuko ang aking mga dala at tanggapin ang inyong mas magaan na pamatok. Turuan mo po ako magpahinga sa inyong presensya. Gusto ko pong matutong sumunod ng may kapayapaan. Punuin mo po ako ng inyong kababaang loob at palitan mo ang aking takot ng tiwala. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Hindi ko na kayang dalhin lahat. Sa inyo ko inihahabilin ang aking buhay. Sa inyo ako nagpapagaling. Sa inyo ako nagpapalakas. Sa inyo ako nagpapatahimik. Dahil sa iyo lang ako tunay na makakapagpahinga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let me pray for you. Lord, narinig niyo po ang panalangin ito. I pray, O God, that you will give rest to those who are humble. Bigyan mo ng kapahingahan yung may mababang puso, may mababang loob. Dalangin ko, Panginoon, lahat ng nakaunawa sa mensaheng ito, maranasan po ang iyong kapahingahan, ang iyong presensya, lumago sa pananampalataya. Panginoon, dalangin ko po, Lord, help us to be like Mary in the world of Martha. Salamat po, Panginoon. We entrust everything to you in the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.